Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Malls TV. Alright, so kamusta kayo mga kababayan? At sana maayos ang inyong mga kalagayan po ngayon at sana okay na po ang inyong mga lugar. Okay, so marami tayong mga kababayan na naapektuhan talaga, no? Actually, ang naka-apekto sa atin is yung yung ulan ng habagat, mga kababayan, no? At itong ating mga sitwasyon ngayon, no, nagdulot sa atin ng malawakang pagbaha, mga kababayan. Okay, at dahil nga po dyan sa pagbaha na yan ang ating pag-uusapan ngayon. Na kung saan, ito nga pong si Yusek Claire Castro, mga kababayan, no, binanata na naman itong si VP Sara Duterte. Basag na naman dito si VP Sara Duterte, mga kababayan, no? Dahil nga po doon sa kanyang pahayag na kung saan, no, ipunin daw, no, yung tubig baha at i-deliver daw po sa Malacanang. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago po ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video. Napakalaking tulong at suporta na po yan sa atin. Shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta at kayo ay palaging nandiyan dyan. Okay, so eto mga babayan, yung naging pahayag ni VP Sara Duterte nung nakaraan bago tayo dumako doon sa sinabi no, ni Yusek Claire Castro. Sabi nga po dito ni VP Sara, no, na ipunin daw yung tubig baha at i-deliver daw sa Malacanang, mga kababayan. No, sabi niya dito, ipunin po nating lahat, no, yung tubig baha, tapos i-deliver natin sa Malacanang para may mainom siya, para meron silang mainom doon. Ganoon na po ang gagawin natin. So yan yung yun yung sinabi ni VP Sara Duterte, mga kababayan, dahil nga po sa patuloy na pagbaha, no? At lagi nga nilang sinisita, no? At ngayon pinagbabangayan, no, yung usapin ng flood control project, no? Dahil nga doon daw ho sa panahon ng dating Pangulong Duterte, ang laki rin daw ng flood control na budget, pero wala rin daw nagawa. Well, honestly, no, kung susumahin natin, kung titignan talaga natin at ginastos talaga yung pera na yan para sa flood control projects, mga kababayan, no, siguro kahit papano maiibsan yung pagbaha. No, hindi ganito palagi. Diba mga kababayan? Last year lang, lubog na naman sa baha ang buong Metro Manila. Diba? Rizal, binaha rin. Nilubog din ang baha ang Rizal, mga kababayan. Diba? O so, ito nga po, yung naging pahayag ni Yusek Claire Castro na kung saan, no, talaga ng mga barado na naman etong si VP Sara Duterte, mga kababayan, no? Basag na naman. Okay, so ito, panoorin natin at pakinggan mga naging pahayag ni Yusek Claire Castro, yung kanyang explanation, mga kababayan. Alright? Let's go. Comment po sa statement ni VP Sara Duterte na nagpalala ang lack of preparedness ng Marcos administration sa nararanasan ngayong problema ng pagbaha. Unang-una po ay hindi naman po talaga malalaman marahil ni Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare ng administrasyon patungkol po dito sa Bagyong Krising dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. No. At dahil mga pagpupulong na ito na kasama po bago po umalis ang Pangulong Marcos papuntang US, hindi po rin niya ito malamang nakita at nabalitaan. At muli, wala po ang kanyang presensya sa Pilipinas para husgahan kung ano man ang naging trabaho ng Pangulo at ng administrasyon at ng mga concerned agencies patungkol po dito sa Bagyong Krising. Unang-una po, naiulat na po natin kahapon ang mga ginawa at naging accomplishments po ng ibang mga concerned agencies katulad po ng DSWD, DOTR, at pati po yung Philippine Coast Guard ay nagbigay na rin po ng libreng sakay. Maliban po sa DOTR na nagbigay din po ng libreng sakay sa MRT, LRT,
At yun po ay direktiba ng Pangulong Marcos Jr. At kasama rin po dyan, yung paghahanda mismo po para po sa food packs na ibibigay natin sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Krising. So, muli, hindi po maiiwasan ni Vice Presidente na mamintas dahil wala po siya sa Pilipinas at hindi po niya nakikita kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan. Pangalawa pong katanungan. Nasabi rin po ng Vice Presidente, mula din po to kay Tristan Nadalo, ipunin po natin lahat tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. In response sa nauna sinabi ng Pangulo to reuse flood water for agricultural purposes. Tama. Unang-una po, kinutya niya ang suggestion na ito ng Pangulo na ipunin ang tubig ulan. Marahil ay hindi po niya batid ang batas na ito. Hindi po ito bago. Kaya nakakapagtaka po tayo na Vice Presidente pero hindi po niya alam ang batas patungkol po dito sa rainwater collectors. Meron na po itong batas. Republic Act number 6716. Ito pa po ay noong March 17, 1989. An act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of springs and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. So nakakapagtaka po talaga na wala po yatang kaalam-alam ang Vice Presidente patungkol po sa rainwater collection system. At ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. Tandaan po natin na ipakita rin po ng DSWD at ang Pangulo ng ibang mga tubig na naipon ay maaari pong inumin. Galing po yung gadget o yung equipment na pag-filter ng water. Yan po ay naipakita naman po ng ating Pangulo. So, at meron pa po tayo na balita patungkol po sa pag-iipon ng tubig. DPWH installs rainwater collector systems in Nueva Vizcaya schools. This is March 11, 2025. Dahil naman po ay nasa batas, kinakailangan po talaga meron po tayong sistema sa pagkokolekta ng tubig, ulan. At meron din po noon, ito po as of Feb 2024, meron pong sinusulong itong si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers noon tungkol sa pag-compel, sa pagiging mandatory ng installation of rain collection systems. So, medyo nakakatawa po ang dating ni Vice Presidente dahil hindi po niya alam patungkol po dito. So, okay, nandiyan na po ba si Engineer? Okay, so yan mga kababayan, no? So lumalabas na hindi alam, no, ni VP Sara Duterte na may mga ganong batas. No, hindi rin alam ni VP Sara Duterte na may mga ganong proyekto. 'Di ba? Kasi kung titignan natin, no, ang tanging ginagawa na lang nila o ang focus nila, mga kababayan, ay tinututukan nila kung paano babatikusin, kung paano sisiraan ang ating gobyerno, paano babatikusin ang bawat proyekto na makakatulong sa bawat mamamayan ng Pilipinas. Habang yung Pangulo natin nag-iisip ng mga paraan, mga kababayan, para matulungan yung mga kababayan natin, Gaya niyang rain collectors na yan, para siyang dam style, kung saan doon maiipon yung mga tubig. 'Di ba? At least yung mga excess waters na naiipon natin, mula po sa tubig ulan, mga kababayan, pwede nating magamit, sa mga agricultural works o sa mga agrikultura na nangangailangan ng tubig. 'Di ba? Parang nare-recycle natin yung mga tubig na yan, mga kababayan, yung galing sa ulan, o yun sa mga tubig baha, mga kababayan, at least mare-recycle. Pero tila walang alam, itong ating Vice President, tungkol po sa mga proyekto na yan. Tungkol po sa mga ginagawa na yan ng ating pamahalaan. Dahil nga ang focus nila siraan yung ating gobyerno. Ang focus nila, mga kababayan, makabalik sa pwesto
at pababain ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diyan sila nakatutok eh. Diba? Yan yung talagang target nila eh. Oh. Ano masasabi niyo dyan mga babayan? No? I-comment na lang po sa ibaba yung mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-its po tayo sa ating next video upload. Dito ang inyong Kuya Mopsy, It's TV. Peace. I'm out.